Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 341. Nagulat si Larry sa pahayag na iyon ni Claude. Ano ang isang kawili-wiling tao? Pumayag na lang siya at idiniin na hindi siya egoistic na tao. Kung hindi sumasang-ayon, ibig bang sabihin ay egoistic akong tao? Talagang inilalagay ako ni Claude sa isang mahirap na sitwasyon at pinupukaw ang relasyon sa pagitan ng Draco Hall at Brookbourne Mansion, naisip ni Larry. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano haharapin ito. Noong araw, kaya niyang magdesisyon ng mag-isa. Gayunpaman, narito ngayon si Severin at si Severin ang kanilang pinakamataas na pinuno. Hindi alam ni Larry kung papayag ba si Severin o hindi. Napatingin siya kay Severin na nakakunot ang noo. Napansin ni Severin na nakatingin sa kanya si Larry at alam niya kung ano ang kasunod ni Larry. Tumanggo siya. Pagkatapos noon, alam na ni Larry ang gagawin. Napangiti siya. Mr. Zacarias, tama ka. Pareho tayo ng iniisip. Hanggat hindi masyadong mabigat ang buwis, hindi dapat maging problema. Hindi inaasahan ni Zacarias na papayag si Larry ng ganoon kabilis. Sinusubukan lang niya talaga si Larry. Ngayong alam niyang hindi sila nilalabanan ni Larry, gamaan ang loob niya sa magandang balita. Pansamantala, tinanong niya, ano sa palagay mo kung mag-aambag kayong dalawa ng 10% ng iyong buwanang kita? Hindi inaasahan ni Claude na papayag si Larry ng walang anumang bargainang. Nakagulat ito sa kanya, dahil ang 10% ay hindi marami, wala siyang anumang komento. Ilang segundo siyang nag-isip at tumanggo para ipakitang sang-ayon siya dito. Muli, tumingin si Larry kay Severin para humingi ng permiso. Napangiti siya nang tumanggo si Severin, ayos lang. 10% ito, wala kaming anumang mga opinyon. Maraming bagay ang kailangang mapanatili ng Brookbourne Mansion. Halimbawa, ang kaligtasan ng lungsod na ito. Tama. Oo. Hindi madaling maging pinakamalakas na puwersa sa lungsod na ito. Masayang sumisigaw si Zacarias sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging maganda ang negosasyon ngayon. Sa simula, inaasahan niyang hindi papayag ang dalawang gang. At wala siyang magagawa kung walang pumayag sa kanilang dalawa. Ngayon ay naayos na, nangangahulugan ito na ang Brookbourne Mansion ay tatanggap ng medyo malaking halaga bawat buwan. Sa paglipas ng panahon, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa kanilang pag-iral sa lungsod na ito na ngayon pa na may pera na sila. Dahil naayos na ito, maaga pa. Bakit hindi ko hilingin sa kusina na maghanda ng pagkain at inumin para sa atin? Uminom tayo at ipagdiwang ang ating pagtutulungan. Alok ni Zacarias. Tumanggo ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, ang mga tao mula sa Draco Hall at Emerald Cloud Gang ay umalis na sa Brookbourne Mansion. Nang makaalis na ang lahat, naglaan ng oras si Zacarias at umupo kasama ng tagapag-alaga. Sa tingin mo ba masyadong naging maayos ang mga bagay-bagay ngayon? Napatingin si Zacarias sa mga taong iyon na nakakunot ang noo. Hindi sila humingi ng ilang araw para pag-isipan ito at sumang-ayon na lang sa proposal ko. Kahit hindi marami ang 10%, hindi rin naman masyadong maliit. At hindi lang ito one-off transaction. Kailangan nilang mag-ambag taon-taon. Sumagot ang isa sa mga matatandang lalaki at nagsabi, oo. Sa tingin ko rin ay naging maayos ito. Hindi ba nila kailangan at pag-usapan ito o makipag-usap sa atin bago sila pumayag? Nahirapan akong maniwala na sumang-ayon lang sila sa atin nang walang anumang negosasyon. Napangiti naman ang ibang lalaki. Mr. Zacarias, I think you are overthinking this. The Ballards are a lot stronger than them and we didn't ask for many requests. Normal lang na pumayag sila dahil sa authority natin. Sa madaling salita, alam nilang masyado tayong malakas para sa kanila at wala silang choice kundi pumayag. Saglit na nag-isip si Zacarias at sinabing, oo. Bale may ibang agenda sila. Mas lalakas tayo pagkatapos nilang pumayag sa kontribusyon. Bagay na bagay sa atin. Sa ibang lugar, umalis si Claude at ang iba pang miyembro ng Emerald Cloud Gang sa Brookbourne Mansion. Agad na sinabi ni Hugo, sobra na ba ang mga Ballard?
Ang mga puwersa sa underground ay hindi kailanman hinihiling na mag-ambag ng bahagi ng ating kita sa kanila noon. Ano ang pagkakaiba ng pagnanakaw mula sa atin sa sikat ng araw? Huminto siya. I get it that we are less than the Ballards and we have no choice but to agree their terms. Pero bakit pumayag din agad si Larry? Obviously, they are a lot stronger than the Ballards. Sa teknikal na pagsasalita, hindi sila dapat matakot sa Brookbourne Mansion. Lalo na kapag si Severin ay miyembro nila ngayon. Bakit parang takot na takot si Draco Hall sa Brookbourne Mansion? Napaisip si Claude at umiling. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ni Larry. Siguro hindi siya nagkaroon ng intensyon na palitan ang Brookbourne Mansion. Marahil ito ay isang kilos. At saka, 10% ay ganap na katanggap-tanggap. Ang ilan sa mga puwersang nasa underground sa ibang mga lungsod ay kinakailangang mag-ambag ng 30%. Ang pinakamataas na narinig ko ay 40%. Nag-isip ng malalim si Hugh bago sinabing, gang leader, ibig sabihin hindi na tayo makakapaghiganti. Napatingin sa kanya si Claude at nakaramdam ng di masaya. We have no idea how strong Severin is. I have a feeling he is stronger than we can imagine. Malaki ang posibilidad na hindi ko rin siya kalaban. So you can strike it off your mind. You should be lucky you're still living now. Humawak ng malalim si Hugh at inisip kung ganoon ba talaga katakot si Severin na kahit ang kanyang gang leader ay nakita siyang nakakatakot. Bumantong hininga. Mabuti na lang at mapayapa tayong mabuhay kapag ang mga pangyayari ay napakahirap at laban sa atin. Sa huli, iyon lang ang nasabi ni Claude habang pakiramdam niya ay walang magawa. Sa kabilang side naman, nakatayo sa gilid ng kalsada si Larry habang kausap si Severin. Sa totoo lang papayag akong magbayad ng kontribusyon. All this while, walang major na nangyari sa amin at Brookbourne Mansion. I think Zacarias is doing this just to make sure na wala kaming balak na palitan siya. Tumango si Severin. Oo, sumasang-ayon ako, lalo na nang biglang lumaki at lumakas ang Draco Hall. Normal lang para kay Zacarias na makaramdam ng takot. Hindi rin siya masamang tao at walang away sa pagitan nila ni Draco Hall. Ang pagbabayad ng kontribusyon ay katanggap-tanggap dahil humihingi lamang siya ng 10%. Kung siya ay isang malupit na tao o mga kahilingan para sa higit pa, malamang na siya ay mananalo. Biglang nagring ang phone ni Severin. Inilabas niya iyon at natigilan. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ina. Kinawayan niya ng kamay si Larry at nagpahiwatig na makakaalis na sila. Sa paglalakad sa kabilang side, tinanggap niya ang tawag. Hey, Nay, anong meron? Severin, naaksidente kami sa isa pang sasakyan. Pinipigilan nila kaming umalis. Gusto sana silang bayaran ng tatay mo para sa kanilang pagkalugi ngunit sinaktan nila siya. Hinihiling nila sa iyo na magdala ng $300,000 para mabayaran ang kanilang pagkalugi o papatayin nila ang iyong ama. Ang boses ni Judith ay parang sobrang gulat. Ano, nasaan na kayo ngayon? Galit na galit si Severin kaya kinuyam niya ng mahigpit ang kamao. Sabihin sa kanila na hintayin akong dalhin ang pera. Pupunta ako ngayon. Ibinaba ni Severin ang telepono at dumiretso sa kung saan sinabi sa kanya ni Judith. Masyado kayong kakilakilabot. Paano ninyo masasaktan ang asawa ko? Sinabi ko na sa inyo na kaya kong bayaran ang mga pagkalugi ninyo. Nanginginig ang boses ni Judith habang nakikita ang asawang hinahampas ng mga taong iyon. Sa pagkakataong iyon, ilang beses nang sinampal si Maurice ng 2 bodyguard. Umaagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tumabi ang mayaman sa kanyang Porsche at malamig na tumikim. Bayaran, hehe, tignan mo na lang ang masungit na sasakyan na minamaneho nyo. Seryoso ba kayong magbayad? It's $300,000 to settle this. Haha. Naiinis si Maurice. Umirap siya at sinabing, are you kidding me? $300,000. You are not even worth that much. It's just a small scratch and you're asking us to pay you $300,000. It's daylight robbery. Nalungkot ang mayaman nang marinig yun. Anong sabi mo? Ilang araw ko lang nakuha itong kotse at nabangga mo.
Maswerte ka, dapat na $300,000 lang ang hinihingi ko. Alam mo bang sinira mo ang mood ko? Hehe, kung hindi mo kayang bayaran, I'm going to ask my bodyguards to beat the crap out of you old hags. We can afford it, don't worry. Malapit nang dumating ang anak ko. Magbabayad siya. Natakot si Judith kaya niyakap niya ng mahigpit si Maurice dahil sa takot na si Maurice ay patuloy na makipagtalo sa rich kid. Malinaw, ang rich kid ay hindi isang makatwirang tao. May kasama pa siyang 2 bodyguard. Hindi nila kayang galitin ang mayamang uri. Sir, nagmamaneho sila ng Chevy. Paano nila kakayanin na mag-fork out ng $300,000? I think they're just playing with you. Nakasimangot na sabi ng mga bodyguard matapos makita ang sasakyang minamaneho ni na Judith at Maurice. Malamig nang umisi ang rich kid. It doesn't matter. Maghihintay ako ng kalahating oras dahil iyon ang hiling nila. Kung hindi dumating ang kanilang anak na may dalang pera, ipapaalam ko sa kanila ang kahihinatnan ng pagsisinungaling. Babasagin ko ang kanilang sasakyan at pati kayong dalawa ay puputulan ang kanilang mga dila upang bayaran ang halaga ng pagsisinungaling. Ano? Napatulala sina Judith at Maurice matapos marinig iyon. Nakakakilabot na tao ang mayaman na bata. Ang ginawa lang nila ay hinampas ng mahina ang kanyang sasakyan at ang tanging pinsala ay isang maliit na gasgas. Kinagat ni Maurice ang kanyang ngipin at namumula. Nang mga sandaling iyon, pinagsisisihan niyang hindi sinundan sila ng mga bodyguard. Akala nila napakahirap na kasama ang mga bodyguard dahil kalalabas lang nila para mag-grocery. Nag-hire si Severin ng ilang lalaking bodyguard at gayunpaman, tumanggi silang sumunod sa kanila ang mga lalaking bodyguard na iyon. Hindi sumagi sa isip nila na makakatagpo sila ng ganoong aksidente. Natarante si Judith at nanatiling nakatingin sa oras. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Severin at ipinarada ang kanyang sasakyan sa gilid. Wow, not bad. Nagmamaneho ng Audi AS ang anak mo. Mukhang hindi problema sa inyo ang $300,000. Malamig na tumikim ang rich kid na naka-white shirt habang nakangiti ng nakakaloko. Itay, inay, anong nangyari? Lumapit si Severin. Nakakatakot ang mukha niya nang makitang may dugo sa gilid ng bibig ni Maurice. Paliwanag ni Judith, nagdadrive kami sa kalsada. Biglang nagpalit ng lane ang sasakyan na ito. Wala na kaming oras para ipreno ang sasakyan at nauntog sa tagiliran nito at nagkamot sa sasakyan. Galit siyang bumaba at humingi ng $300,000. Sinubukan ng tatay mo na mga tuwiran sa kanila ngunit sinampal ng mga bodyguard ang tatay mo. Lalong nagalit si Severin matapos marinig iyon. Mula sa konteksto ni Judith, masasabi niyang hindi kasalanan ng kanyang mga magulang, at gayunpaman, binubuli sila ng mayaman na bata dahil lang sa tingin niya ay kaya sila. Ngumiti si Severin kina Judith at Maurice. It's going to be fine. Just stand here and leave the rest to me. Pagkatapos noon, nagtagal siya sa paglalakad papunta sa kinaroroonan ng rich kid na naka-white shirt. You're the one who changed your lane at the last minute. How dare you ask us to pay for your mistake when you should be the one paying for our loss? And slapping my father, who gives you audacity to do that? Nang narinig iyon ng lalaki ay napatulala. Maya-maya, tumawa siya ng malakas. Haha, ang mansanas ay hindi masyadong nahuhulog sa puno. Tingnan mo ang sasakyan na aking minamaneho at sabihin sa akin kung sa tingin mo ay mula ako sa isang ordinaryong pamilya. Ang ilang mga patakaran ay naaangkop lamang sa mga karaniwang tao. Hindi mo ba alam iyon? Huwag kang mag-alala. Kakabili ko lang ng kotse na ito at binayaran mo ang kalmat. Kung hindi, puputulan ko ang dila ng iyong magulang para sa akin. Malamig nang umisi si Severin. Kayang-kaya ko ang $300,000. Ano ba, kaya kitang bayaran ng $3,000,000. Pero kasalanan mo ito kaya bakit kita babayaran ng pera? Sa nakikita ko, ikaw ang isa na dapat magbayad sa amin ng $300,000 para sa pinsalang ginawa mo sa aming sasakyan at pagtama sa aking ama. At saka kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa aking ama. Kung hindi, hindi ko ito papakawalan ng madali. Wow! Ito ay kawili-wili.
Natarante ka sa paghingi sa akin ng pera. Seryoso, saan mo nakuha ang kumpiyansa na iyon? Sabi ng rich kid, kilala mo ba kung sino ang fiancé ko? I'm Quintus Novak from Riverson. My fiancé came from a third-tier upper-class family in the city, the Stones. Bagamat hindi ko ito teritoryo, hindi ibig sabihin na maaari mo akong masaktan ayon sa gusto mo. Higit sa lahat, ang mga bodyguard ko ay hindi mga taong madali mong matatalo. Saglit na nag-isip si Severin at kumunat ang noo. Fiancé mo, si Jay the Stone ba? Napangiti si Quintus. Haha, what's wrong? Natatakot ka ba ngayon? Do you still dare to compete with my family? He am threatening me. $300,000 is not going to settle this now. I want $450,000. Otherwise, I asked my bodyguard beat the shit out of you. Sa kanyang pananaw, hindi niya akalain na si Severin ay mula sa isang upper class na pamilya. Para sa karamihan, si Severin ay isang negosyante lamang sa kabila ng pagmamaneho ng magandang kotse. Walang katuturan para sa kanyang magulang na magmaneho ng Chevrolet kung sila ay mula sa isang mas mataas na uri ng pamilya. Sa panaginip mo, malamig na ngumisi si Severin habang binibigyan niya ng masamang tingin si Quintus. Anak ka ng tinapa. I think you have no idea how serious I am. Go and beat that idiot now. Gusto kong makita kung hanggang kailan siya magtitiis. Galit na bili ni Quintus sa kanyang mga bodyguard nang makitang mayabang na nagpatuloy si Severin. Hoy, bata, sa tingin ko ang katawan mo ay humihiling na suntukin ka. Haha, ang tanga naman. Hindi akalain ng dalawang malalakas at matipunong bodyguard na may magagawa sa kanila si Severin. Nagkista sila ng mga kamao nila habang naglalakad papunta kay Severin. Kabanata 345. Bago pa man atakihin ng dalawang bodyguard si Severin, sinipa na sila ni Severin ng ilang beses at pinalipad paalis. Bawat isa sa kanila ay samuka ng isang subo ng dugo. Namutla ang kanilang mukha at nagtamo ng mga sugat. Tinakpan ng isa sa mga bodyguard ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay na may masakit na ekspresyon. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng 2 bali ng tadyang. Nasa sakit at nabigla ang ibang bodyguard. Dahil ayaw ni Quintus na napakaraming bodyguard sa paligid niya, 2 lang ang dala niya. Lalo na't nandito siya para pag-usapan ang petsa ng kasal nila ni Jada. Gayunpaman, hindi mahina ang mga bodyguard. Talagang pareho silang level 8 Grandmaster. Karaniwan, ito ay higit pa sa sapat upang makasama sila dahil hindi lahat ay madaling talunin sila. What a turn of events na agad silang natalo bago pa man nila mahawakan si Severin. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay hindi man lang sila nakasabay sa bilis ni Severin. Paano ito posible? Napatulala si Quintus at nahirapang maniwala sa kahinaan ng kanyang mga bodyguard. Bayaran mo kami ng $300,000, lumuhad ka, at humingi ng tawad sa aking ama. O sisiguraduhin kung hindi ka na makakalakad muli sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bahagyang sinulyapan ni Severin si Quintus at naglabas ng sigarilyo para manigarilyo. Sa sobrang takot ni Quintus ay pinagpawisan siya. Napaisip siya, wala ako niyan na maraming pera sa akin o sa aking card. Maaari ba akong tumawag sa isang tao at hilingin sa kanila na ipadala ang pera ngayon? Malamig na ngumisi si Severin. Oo naman, pero 1 oras ka lang. Puputulan ko ang dila mo kapag wala ang pera pagkatapos ng 1 oras. Oo, tatawag ako ngayon at hihilingin sa kanila na ipadala sa akin ang pera ngayon. Natigilan si Quintus habang pinagbantaan siya ni Severin sa eksaktong mga salita na sinabi niya sa mga magulang ni Severin. Umalis siya at kinuha ang phone niya para tumawag. Sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Nagsinungaling ito nang sabihin niya kay Severin na wala siyang $300,000 sa kanyang bank card. Ginamit ito bilang dahilan upang tawagan si Jada at hiniling sa kanya na dalhin ang kanyang mga bodyguard upang tulungan siya. Kinailangan niyang ibigay kay Severin dahil sa sobrang lakas pero hanggang doon lang. Sa isip ni Quintus, naisip niya na si Severin ay isang hangal na madali niyang lokohin.
Tumingin si Severin kay Quintes at ngumisi sa kanyang puso. Siya ay hindi kailanman isang hangal na tao. Isiniwalat na ni Quintes na siya ay isang young master mula sa isang upper-class na pamilya sa Riverson. Ang Riverson ay isang mas malaking lungsod kaysa sa Brookborn. Anumang tatlong tier na upper-class na pamilya mula sa Riverson ay madaling maging mas mahusay at mas malakas kaysa sa pangalawang tier na upper-class na pamilya sa Brookborn. Imposibleng si Quintes ay walang $300,000 sa kanya o kailangan niyang tumawag ng isang tao upang magpadala ng pera sa kanya. Hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman kung ano ang sinusubukang hilahin ni Quintes. Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating ang pera. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay dito. Ibinalik ni Quintes ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at masayang naglakad. Sa katunayan, siya ay nanunuya sa kanyang ulo at hindi makapaghintay upang makita kung gaano kalubha si Severin. Sinimulan pa niyang isipin kung paano lumuhod si Severin sa kanyang harapan at humingi ng awa sa kanya. Napaisip naman si Maurice at hinila si Severin sa gilid. "Severin, why don't we leave now?" Hindi ba't sinabi niya lang na taga-Riverson siya, miyembro ng Novix? Riverson is a big city and we don't know how powerful the Novix. "I'm feeling better already after you have beat his bodyguards. Let's just forget about the money." Natakot si Judith na ang insidenteng ito ay lalala pa kaysa ngayon. Tama, the less trouble the better. I don't want us to offend someone we shouldn't. Let's just go. Just forget about the money. Si Severin, gayunpaman, ay huminga ng malalim ng sigarilyo sa kanyang kamay at sinabing, "Nay, Kai, huwag kayong matakot. Walang masyadong tao na hindi ko kayang masaktan, at sa pagkakaalam ko, walang ganoong mga tao mula sa Riverson. At saka, nagbanta siya na puputulan niya ang inyong mga dila, at hindi ko siya papatakasin." Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, maraming Audis ang dumating at pumaroda sa gilid ng kalsada, at bumaba sa kotse ang isang grupo ng mga bodyguard na nakasot. Ang kotseng humahantong sa kanila ay isang Bentley at ang mga bumaba mula rito ay sina Victor at Jada. Dinala nila ang kanilang mga tauhan at nilapitan si Severin sa nakakatakot na paraan. "Are you okay, Quintes? Sino ang bumugbog sa iyo? Sabihin mo sa akin at haharapin ko sila para sa iyo." Agad namang humakbang si Victor at nag-aalalang nagtanong. Pagkatapos ng lahat, ang Novix ay isang malakas na pamilya na may maraming mga ari-arian, at ang kasal ni Jada kay Quintes sa hinaharap ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga Stones. Mas madaling magtatag ng negosyo sa Riverson, na magtatakda ng Stones sa katagalan. Malamig na ngumiti si Quintes at tinuro ang lalaking nasa unahan. "Ang lalaking iyon doon ay binugbog ang aking bodyguard, at iginiit na bayaran ko siya ng 300,000 bukod pa sa pagluhod sa harap ng kanyang ama at paghingi ng tawad sa matanda. Siguradong nananaginip siya kung sa tingin niya ay gagawin ko ang lahat ng iyon." After a pause, he said again, "Sayang naman at wala kami sa Riverson. I didn't bring much of my men with me this time around, kung hindi ay nakahiga na ang batang iyon na walang malay sa lupa." "Fellas, get!" Sa sandaling iwagayway ni Victor ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga bodyguard na palibutan ang salarin. Siya ay nagkaroon ng malungkot na ekspresyon at nabigong tapusin ang kanyang pangungusap nang makita niyang ang nakatayo roon ay si Severin, na siyang bumugbog sa kanya at nagpahiya sa kanya ng husto ilang araw na ang nakakaraan. "Dad, siya na naman." Sumimangot din si Jada at naguguluhan kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay may magandang relasyon sa mga Longhorn, na hindi maglalakas loob na asarin ng mga Stones. Ang unang assassin na inupahan ni Jada, Easton, at Edward ay pinatay ni Severin, at ang pangalawa na inupahan nila ay hindi pa dumarating. Dahil wala silang lakas ng loob na hindi gumawa ng anuman kay Severin, ang tanging magagawa nila ay subukang patayin siya ng palihim. "Anong problema, Tito? Malakas ba ang background ng lalaking ito?" Agad na naintindihan ni Quintes ang nangyayari at napakunot ang noo niya nang makita niya ang mga ekspresyon sa mukha ni Jada at Victor. Hinila ni Victor si Quintes sa isang tabi at sinabing,
Ang batang ito ay may magandang relasyon sa mga Longhorn, isa sa mga pamilya sa unang antas ng Brookborn. Naniniwala ako na narinig mo na ang paglulunsad ng proyekto sa Liberty City 2 araw na ang nakakaraan. Binigyan sila ng mga Longhorn ng 2 kota, at natatakot ako na masaktan natin ang mga Longhorn kung gagawin natin ang anumang bagay sa kanya. Matapos marinig iyon, nag-isip si Quintus saglit at sinabing, "Ano ang kinakatakutan mo, Tio? Ang ginagawa mo ngayon ay tinutulungan ako, at hindi lang tatayo ang pamilya ko para manood kung darating ang mga Longhorn para sa iyo. At saka, base sa sinabi mo, ang batang ito ay hindi kasing halaga sa Longhorns gaya ng kanilang mga kamag-anak? Halimbawa, would they go against the sake of Novix?" Tila napanatag ang loob ni Victor nang marinig ang sinabi ni Quintus. Habang iniisip niya ang kahihiyang dinanas niya noon, agad siyang nagdesisyon at nagpasya. "Sige, mas magaan ang pakiramdam ko sa mga pagtitiyak mo. Bilang magiging manugang ko, dapat kang sumulong kung maglalakas loob ang mga Longhorn na lumapit sa amin sa hinaharap." Tinapik ni Victor si Quintus sa balikat. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Quintus. "Bakit hindi kita tutulungan kung halos pamilya na tayo ngayon?" Sa sandaling iyon, nakangiting lumapit si Severin kay Jada habang nakatingin sa kanya at sinabing, "Hehe, nagkataon lang, Miss Jada. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kaaga. Itinuturing ba itong kapalaran sa iyong opinyon?" Malamig na ngumiti si Jada, ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at sinabing, "Hehe, mas parang malas." Ngumiti si Severin. "By the way, biglang nagpalit ng lane ang fiancé mo sa kalsada, pero imbes na humingi ng tawad sa parents ko, binugbog niya ang tatay ko at pinagbabayad pa kami ng 300,000 or else putulin niya ang mga dila ng parents ko. Bakit ka maaakit sa bully na katulad niya?" Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Jada, at tumingin siya kay Severin ng masama. "Wala kang kinalaman sa pagpasok ng iyong ilong sa aking mga gawain." Ngumiti si Severin. "Trust me, I'm not interested in your life also. Anyway, sabi niya babayaran niya kami ng 300,000, so pumunta ka dito dala ang pera." Ang taba ng pagkakataon. Natapos na nina Victor at Quintus ang kanilang talakayan at nagsimulang maglakad mula sa malapit. "Wow, Victor! Ang yabang mo ngayon kung isasaalang-alang mo kung paano ka natakot na sumilip pagkatapos ng pagsampal ko sa iyo noong isang araw." Tumingin si Severin kay Victor at hindi napigil ang magsalita. "I wonder kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan. I guess birds of a same feather flock together. Your daughter is a perfect match for this Quintus guy since they're both unreasonable bully." "Ikaw," galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Jada. "Mag-ingat ka sa bibig mo." Malamig na ngumiti si Quintus. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Severin at sinabing, "Palulahodan kita at tatawagan akong daddy." "Oh, kaya hindi mo tinawagan ang pamilya ni Victor para dalhin ang pera sa akin?" Tulala si Severin at nagkunwaring hindi naiintindihan. "Hehe, pera pa rin ang iniisip mo. Baka hindi ka na mabuhay para gastusin kahit iabot ko sa iyo ang pera." Hamalakhak si Quintus na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Anong gagawin natin ngayon?" Si Judith, na nakatayo sa likuran ni Severin, ay natakot nang makitang dinala ni Victor ang napakaraming tao sa tabi ni Quintus. Ang kanyang pinakamalaking takot ay si Severin ay maaaring magdusa sa kanilang mga kamay. "Huwag kang matakot, mahal. Hindi sila nagdala ng maraming tao, kaya may posibilidad na hindi sila maging kapareha para sa ating anak." Palihim na inaliw ni Maurice ang sarili matapos itong pag-isipan pa. Ikanaway ni Victor ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga tauhan, "Bugbugin niyo siya, at siguraduhing baldado siya." Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng malamig. "Talaga bang balak mong saktan ang mga Longhorn, Victor?" Ngumiti si Victor at sinabing, "Ang aking magiging manugang na lalaki ay nagmula sa Riverson, at siya ang anak ng mga Novak. Tutulungan kami ng mga Novak kung magpasya ang mga Longhorn na puntiryahin ang aking pamilya, at nagtitiwala ako na ang mga Longhorn ay hindi hahantong nasaktan ang mga Novak para sa isang tagalabas na tulad mo."
Bukod pa rito, ang mga Longhorn ay gumawa ng higit pa kaysa sa kanilang patas na bahagi ng pagbabalik ng impresyon sa iyo ng Longhorn, na tinutulungan ka kapag wala sila. Isa-isang pinalibutan ng mga bodyguard si Severin. Are you expecting to overpower me when you didn't bring even least 20 people here? Napatingin sa kanila si Severin at ngumisi. Ngumiti si Victor at sinabing, haha, ang mga lalaking ito ay mga bihasang mandirigma ng aming pamilya, at ang ilan sa kanila ay mga elite na sinanay ng husto na ginugol ko ang maraming pera para upahan. Akala mo ba sasabak ka sa kaparehong grupo ng mga bodyguard mula noon? People-ayan kita ngayon para pagsisihan mo ang ginawa mo sa pamilya ko habang buhay. Sisingilan, direktang inatake ng mga bodyguard si Severin nang walang pagkaantala. Tinatawag mo itong mga elite. Napangisi si Severin nang makita ang mga kinatatayuan ng kanyang kalaban. Ang apat na Diyos ng digmaan ay kanyang mga apprentice, at ang mga mas mababa sa kanilang antas ay napakahina sa kanya na hindi sila dapat banggitin. Bam, bam, bam. Oo naman, kahit na ang mga elite na itinuturing na pambihirang sinanay ng ordinaryo at hindi nagtagal ay sinuntok at sinipa ni Severin ang mga tao, at lahat sila ay napahiga sa lupa sa sakit, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nakakakilabot. Paano? Napatulala sina Victor, Jada, at Quintus sa eksenang nasa harapan nila. Namumula na ang mga mukha nila sa takot. Hindi mo ba sinabi na nag-hire ka ng ilang elite? Bakit napakawalang kwenta nila? Hindi naintindihan ni Jada ang mga bagay na iyon at galit na sinisi si Victor. Mukhang malakas sila sa akin. Hindi ko inaasahan na pinik nila ang kanilang kakayahan. Hindi naintindihan ni Victor ang isang bagay tungkol sa pagkamit at kung ano pa, kaya ang kanyang katulad na nalilitong ekspresyon. Nagbayad siya ng malaking pera para kunin ang mga lalaking iyon, ngunit natambo sila ng napakabilis anupat hindi na nila nagawang saktan si Severin. Ito ay lubusang nakakahiya. Sir, hindi namin ginawa na pekein ang aming mga kakayahan. Maaaring malakas kami, ngunit napakalakas niya. Isa sa mga elite, na sinabi niya habang bumagsak sa lupa. Hehe, ikaw na ngayon. Pinatunog ni Severin ang kanyang mga buko. Walang kamalay-malay na napaatras ang tatlo nang marinig iyon. Don't you dare come over, Severin. I'll start moaning if you do. Banta agad ni Jada. Umuungol. Kumunat ang noo ni Severin. Anong klaseng katawa-tawang tugon iyan? Napahawak si Jada sa kanyang dibdib at sinabing, kung lalapit ka pa, dadaing ako, at magsisimulang sumigaw na binabastos mo ako. Sa ganoong paraan, iisipin ng mga tao na isa kang pervert. Hahaha, please, hindi bagay sa akin ang mga kagat ng lamok na tulad mo. Napangiti si Severin. Isang pangungusap mula sa kanya ay sapat na para galitin si Jada na halos mahimatay. I'm the head of the stones. If you hit me, you'll. Tumigil si Victor bago pa niya ipagpatuloy ang mga salitang tapos ka na, dahil naalala niya na binugbog siya ni Severin noon, at ang mga salitang ginamit niya sa pananakot sa ibang tao noon ay ganap na hindi epektibo sa harap ni Severin. Ako ang anak ng mga Novaks. Magdaranas ka ng galit ng mga Novak kung maglakas loob kang hawakan ako. Dagdag ni Quintus. Halos hindi mapakali si Severin sa kanilang pagbabanta. Okay lang ako na hindi tatalunan ng sinuman sa inyo, ngunit dapat mong gawin ang lahat ng sinabi ko sa iyo, hindi ba? 300,000 ba ang tinutukoy mo? Kumunat ang noo ni Quintus at parang hindi na siya makapagsalita. Ang Novaks ay hindi kailanman nagdusa ng ganoon kalaki noon. Ngumiti si Severin at nagtanong, yun lang ba? Nakalimutan mo ba na kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa tatay ko? Anak ako ng Novaks. Dapat kang magpasalamat na binigyan kita ng pera, ngunit huwag mong asahan na hihingi ako ng tawad, dahil yun ay isang bagay na hinding-hindi ko gagawin. Si Quintus ay matigas ang ulo dahil ang kanyang pamilya ay isang pangatlong tier na pamilya sa Riverson. Hindi siya luluhod at hihingi ng tawad sa isang hindi kilalang tao mula sa isang maliit na lungsod, dahil yun ang panganib na siya ay maging isang katatawanan kung may makabalita sa hinaharap. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya si Severin at binigyan siya ng backhand slap. Sampal.
Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Hinahangad mong papatayin ang iyong sarili dahil sa pagbabanto mong puputulan ang kanilang mga dila. Ikaw, naramdaman ni Quintes ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha, at namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Severin. May tumutulo ring dugo sa gilid ng labi niya. Nang makita ni Victor kung ano ang nangyayari, agad niyang hinila si Quintes sa isang tabi at pinayuhan. Sa tingin ko ay hindi mo siya dapat harapin ng ganyan. Hindi siya natatakot sa sinuman, at mapapasama ka kapag pinutol niya ang dila mo. Pagkatapos sabihin iyon, inilapit niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Quintes at marahang pinaalalahanan, "Let's give in for now." Pagkatapos ng lahat, ito ay Brookborn, at magkakaroon ka ng maraming pagkakataon na makabawi sa kanya sa hinaharap kung makakaahon ka rito ng buo ang iyong buhay. Pero bakit ako luluhod sa kanya? I'll never do that, especially not to someone like him. Patuloy na tinitigan ng masama ni Quintes si Severin. Sandaling nag-isip si Victor, siya ang anak ng mga Novak, Severin. Paano kung pabayaan mo siyang lumuhod at bibigyan kita ng 450,000 bilang kapalit? Ikaw ba, sa tingin mo, pera lang ang lahat? Malamig nang umisi si Severin. Mukha ba akong may pakialam sa maliit na halagang ito? Marami kayong pera, hindi ba? Kung ayaw mong lumuhod at humingi ng tawad, paano kung bigyan mo kami ng 300 milyon? Hindi ba mayaman si Mr. Quintes at ang kanyang pamilya? Dahil ikaw ay napakayaman at makapangyarihan na sa tingin mo lahat ay malulutas sa pera, bakit hindi ubusin ang 300 milyon ngayon? Kung kaya mo ibigay sa akin yung pera ngayon, hindi mo kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa tatay ko. Namumula ang mga mata ni Severin dahil sa galit, alam niyang binubuli sana ang kanyang mga magulang sa harap niya noong araw na iyon kung hindi pa siya sapat. At baka maputol ang dila ng kanyang mga magulang kung hindi niya kaya na tumayo para sa kanila o dumating sa 300,000 dolyar na hinihingi sa kanila. Kahit na kaya niyang tiisin kapag binubuli at pinuntirya siya ng ibang tao, hindi niya matatanggap ang pananakot at bugbugin ng ibang tao ang kanyang mga magulang. Hihingi ako ng tawad, okay. Kinagat ni Quintes ang kanyang mga ngipin, lumuhod sa lupa, at sumigaw. I am sorry sa ginawa ko. Bagamat tila napasuko si Quintes, nakikita ng lahat ng naroon na hindi niya lubusang tinanggap ang nangyari. Ang galing! Akala ko sobrang yaman ng mga Novak, pero mukhang 300 milyon lang ang halaga ng paghingi mo ng tawad, haha. Tumawa ng malakas si Severin at nakaramdam ng pagputok ng saya sa kanyang puso. Huwag kalimutan ang 300,000. Paalala ni Severin sa kanila. Ililipat ko sa iyo. Nagmamadaling sumulong si Victor at inilipat ang pera kay Severin. It's okay now, Quintes. Pwede ka nang bumangon. Tinulungan ni Jada si Quintes na tumayo. Buti naman, dahil naibigay na ang pera at ang paghingi ng tawad ay ginawa na natin, magdadahilan na tayo ngayon. Tiningnan ni Severin ang 300,000 dolyar sa kanyang account at hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos ay umalis siya at umalis kasama ang kanyang mga magulang. Anak ng tinapa, mariin na ikinuyong ni Quintes ang kanyang mga kamao pagkaalis ni Severin, at pati ang mga ugat sa kanyang noo ay nagsilabasan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. You fucking bastard! I show you the true meaning of regret after you made me kneel for you. Pagdating ng panahon, papaluhudin kita sa harapan ko habang tinatapakan ko ang ulo mo. Kabanata 350, dahan-dahan lang, Quintes. Sinaktan niya tayo noon, at nagalit pa siya sa anak ng isa sa mga second-tier na pamilya ng Brookborn. Ang kanyang mga araw ay bilang na mula sa simula, at kumuha pa kami ng isang napakahusay na mamamatay tao upang tapusin ang kanyang buhay. Walang punto para sa iyo na mag-ayos tungkol sa isang tao na mayroon ng isang paa sa libingan. Agad namang hinikayat ni Jada si Quintes. Nag-hire ka ng assassin. Tila hindi sumasang-ayon si Quintes sa kanilang desisyon. Hindi mo ba iniisip na napakadali mo sa kanya para patayin siya ng ganoon? Gusto kong makita siyang mamatay sa aking kamay dahil sa pagpapahiya sa akin ng ganoon. Agad na humakbang si Victor at awkward na ngumiti habang sinasabi, I'm sorry that my bodyguards were incompetent.
I never thought that he'd be no match for them even when they outnumbered him. I wonder what level Grandmaster is he. Sa sandaling iyon, ang dalawang bodyguard ni Quintes ay bumangon na mula sa lupa, ngunit pareho silang nakahawak sa kanilang mga dibdib sa sakit habang sila ay bumangon. Sinabi ng isa sa kanila, siya ay dapat na isang malalim na master at hindi na isang Grandmaster. Siya ay napakalakas. At ang isang level 9 na Grandmaster ay maaaring hindi kasing galing niya. Oo, kahit papaano ay level 1 Profound Master siya, at base sa kanyang mga galaw kanina, tinatansya namin na malamang ay level 2 Profound Master na siya. Sumingit din ang ibang bodyguard. I see, a Profound Master. I guess it's about time na dalhin ko ang pinakamalakas na manlalaban ng pamilya ko. Malamig na ngumiti si Quintes at nag-isip sandali bago sinabi kay Jada, ang Profound Masters ay napakalakas, at ang assassin na inupahan nyo ay maaaring hindi katugma sa kanya. Ang ginastos nyong pera ay masasayang lang, natatakot ako. Ano, iyon, hindi pwede. Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Jada nang marinig niyang ginugol niya ang lahat ng iyon na pera para sa wala. Bagamat 150,000 lang ang binayaran niya at si Edward ay ang gumastos ng mas malaking bahagi ng bayad, ang 150,000 dolyar ay hindi maliit na halaga para sa Stones, at ito ay nakakasakit ng damdamin kung sabihin ang hindi bababasa. Si Victor ay muling tumawag sa iba pa niyang bodyguard at sinabihan silang dalhin ang mga nasugatan na mga bodyguard sa ospital. Pagkatapos ay bumaling siya kay Quintes at sinabing, dapat na tayong bumalik, Quintes. Nasabi ko na sa aking mga tauhan na maghanda ng masaganang piging para sa atin. Mamamatay si Severin sa lalong madaling panahon, kaya dapat kang huminga sa ngayon. Okay, bumalik na tayo, pagkatapos. Tatawagan ko ang aking pamilya mamaya at sasabihin sa aking ama na magpadala ng ilang malalakas na lalaki na malalim na mga master. Maya-maya ay tumango si Quintes at pumayag. Huminga ng malalim si Victor nang marinig iyon. Itinuturing silang isang third-tier na pamilya sa Brookborn at sa makatuwid ay walang kahit isang malalim na master. Ang pagkuha ng isa ay masyadong mahal, at sila ay nag-aatubili na gumastos ng pera upang kumuha ng gayong mga individual bilang isang bodyguard. Bukod dito, hindi sila madaling ma-recruit dahil sa sobrang hirap na hanapin sila, lalo na't kakaunti ang mga ganoong tao sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn. Sa kabaligtaran, maaaring magpadala ang Novex ng ilang ganoong mga lalaki ng random, na nagpapakita lamang ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng Stones at ng Novex. Kababalik lang ni Severin sa villa kasama sina Maurice at Judith. Pagkabalik nila sa sala, malamig ang ekspresyon ni Severin habang malungkot na sinabi. Bakit hindi nyo isinama ang mga bodyguard noong lumabas kayo? May ideya ba kayo kung gaano ito kadelikado ngayon? Si Judith agad ay nahihiyang nagpaliwanag, Severin, nasanay na kami na mahirap, at hindi kami sanay na may mga bodyguards na sinusundan kami. Ang masaklap pa sa tatay mo kapag sumama siya sa mga kaibigan niya sa pangingisda dahil nakaramdam siya ng awkward kapag sumama sa kanya ang mga bodyguard. Ayaw niyang pagtawanan siya ng mga tao. We can afford bodyguards because we have money. Ano bang dapat pagtawanan ng kahit sino? You and Dad need to be used to it. Who knows what'd happen to the two of you if I didn't come here on time. Matapos tapusin ang kanyang mga salita, gumawa si Severin ng isang maliit na bote ng wala saan. Here's some ointment for you, Thay. Ipahid sa mukha mo at huhupa ang pamamaga ng di oras. Alam na nag-aalala ang kanyang anak para sa kanilang dalawa, ngumiti si Maurice at sinabi, okay. I promise to bring me bodyguards with me the next time. Mariing sinabi ni Severin, ang mga lalaking bodyguard na kinuha ko kahapon ay hindi kasing lakas ng 6 na babaeng bodyguard, kaya kailangan mong magdala ng kahit isa sa mga babae. Napakalakas nila, alam mo. Sana hindi ka ma-awkward dahil doon.